ay nasa unang araw ng ating Misa de Gallo. Magsitayo po tayo sa ating pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang sambayanan na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Ngayon ay sinisimulan natin ang masayang tradisyon ng simbang gabi. Siyam na buwan sa sinapupunan ni Maria si Jesus bago iniluwal sa sabsaban sa Bethlehem. Sa siyam na umaga, mag-aalay tayo ng ating sakripisyo, mga panalangin at pagsisisi sa kasalanan. Pagsapit ng Pasko, naway ang tapat nating pagsisimbang gabi ang maging regalo natin sa sanggol na magdiriwang ng kanyang kaarawan. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, ilingin natin na may tulad natin ang ating mga kalooban ayon sa kalooban ng Diyos, kasama ni Maria na ating ina. Kaya naman aminin natin ang ating mga kasalanan
upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasama ko sa mahal na Biring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya ina ng Diyos ay matulungan niyang dumalangin sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin, ang pagliligtas ko'y di na magluluwat. Ito ay darating, ito'y mahahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito, ang anak ng taong ang tuntuni ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga, at sa gawang masama, ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Siyon, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan ng aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginoon, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway purihan ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Nag-aning mabuti ang mga lupain. Pinagpala kami ng Panginoong Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa.
loob. Opo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan, ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama, at siya ko rin namang ginaganap. Yan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka naming Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. At salamat po tayo sa Diyos sapagkat ngayong araw, pinakita po natin na buhay ang tradisyon nating mga Pilipino, ang Misa de Gallo o mas kilalang Simbang Gabi. Alam niyo po, marami na tayong nahahawa sa tradisyong ito dahil marami ng mga ibang Katoliko sa iba't ibang sulok ng daigdig. Of course, lalo na pag nandiyan ang ating mga kababayan, ang nag-organize ng ganitong pagpapakita at paghahanda sa pagsilang ng ating Panginoon. Kaya nga, kahapon, hindi ko sinasadya na makita sa Facebook na kahit ang Disney, meron silang ginawang short video tungkol sa ginagawa natin, mga Pilipinong Katoliko, tuwing sasapit ang Kapaskuhan. At yan ang 9 na araw na Simbang Gabi o Misa de Gallo. Kaya ito'y isang pagpapasalamat at magandang yaman ng ating pananampalataya na patuloy na umiiral at ating binabahagi sa buong mundo, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ngayon pong unang araw ng ating 9 na araw ng paghahanda sa Kapaskuhan, ay lagi ho nating naririnig, kung mapapansin po ninyo,
ang pangalang Juan Bautista. Lagi po yan. At narinig nyo na po siguro sa aking ibang homilya na sa panahon ng Adbiento, hindi pwedeng hindi makikilala o maririnig ang pangalang Juan Bautista. Maari po na alam natin ang kadahilanan ng ating ginagawang ito at alam niyo po na napakabilis na ng mga information sa panahong ito na alam naman natin na ang siyam na araw na ito, inumpisahan natin ngayon, ay talagang patungkol at pagpapahalaga sa ating mahal na ina na siyam na buwan niyang dinala sa kanyang sinapupunan ang kanyang anak na ating tagapagligtas. At ang pinakatema lagi bago magpasko ay ang paghahanda at pag-iintay. Sa unang araw, mismo ang ating Panginoon binanggit ang kanyang pinsan na si Juan Bautista. Sinabi niya, nagsugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. At sinabi pa ng ating Panginoon, si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Para maintindihan po ninyo ang aking nais ipunto sa unang araw na ito, meron po akong ibahaging kwento na aking nabasa na isang araw ay may isang monghe na nagkalitaan niyang gumising ng maaga para manalangin. Napasarap sa tulog kung kaya hindi siya nakasama sa pananalangin ng kanyang mga kasamahang monghe. Ayon sa kwento, ginising siya ni Satanas. Bakit mo ako ginising? Tanong ng monghe. Oras na para ikaw ay manalangin. Sagot ni Satanas. Ikaw, si Satanas, bakit mo ako gustong manalangin? Di ba dapat hinayaan mo na lang akong matulog? Tugon ng monghe. Sabi ni Satanas, concern lang ako sa iyo. Dapat nananalangin ka at nagdarasal. Sabi ni Satanas doon sa monghe. Sabi ng monghe, hindi ako naniniwala sa iyo. Mapanling lang ka. Siguradong may motibo ka. Ano nga ba ang motibo mo? Tusong sagot ng monghe. Ipinaliwanag ni Satanas, kung hahayaan kitang matulog, tiyak na magsisisi ka sa oras na magising ka at nalaman mong hindi ka nakapanalangin. Kung gigisingin kita, makakapanalangin ka, magiging tapat sa iyong gawain at balang araw ay ipagmamalaki mo na ikaw ay naging tapat sa iyong buhay panalangin. Dahil mas mahal ng Diyos ang makasalanang nagsisisi kaysa sa matuwid na taong mapagmalaki. Mahal ng Diyos ang taong marunong magsisi kaysa sa matuwid na taong mapagmalaki. Napakaganda ng puntong ito, mga kapatid, sa ating paghahanda sa Kapaskuhan. At sa unang araw, ipinapaalala sa atin. Kalimitan,
Kapag tayo ay nagsisimbang gabi sa unang araw, wala naman po ako nakitang mali. Pero kalimitan, meron tayong mga panalangin at wish na sana mabuo natin yung siyam na araw at may pagkaloob ng Diyos ang panalangin at hinihiling natin. Matutuwa sana tayo kung kasama dyan sa panalangin at wish natin ay makapagbagong buhay tayo, makapagbagong loob tayo, makapagsisi tayo, at mas maging mapagkumbabang tao tayo. Dahil ang punto ni Juan Bautista ay alam nating lahat. At yun ay ang magsisi, talikdan ating mga kasalanan. Dahil yan ang isang magandang mabisang pagturo at pagpatotoo sa Diyos na ating sinasamba, na ating minamahal. Ang buod ng kanyang pangaral at pagpapatotoo at pagkilala ng kasaysayan ng tagapagbinyag, ayon kay Joseph Flavius, ay isang mabuting tao si Juan Bautista na nangaral sa mga Hudyo hinggil sa pagsasabuhay ng mga birtud, ng pataas at makatarungang pakikitungo sa isa't isa, ng pagpipitagan sa Diyos at ng pangangailangang mabautismohan. Marahil, ang isa sa pinakamagandang katangian ay sinabuhay ni Juan ay ang kanyang kababaang loob. Itinuro ni Juan ang pangangailangan ng pagsisisi sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Mesiyas, ang tagapagligtas, na inakala nilang si Juan ang katuparan. Ngunit buong kababaang loob na ipinangaral ni Juan ang pagdating ng mas makapangyarihan kaysa sa kanya. At sinabi niyang, hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang pangyapak. At ang kababaang loob na ito, ang susi sa pagsisisi na kanyang ipinangaral. Alam ni Juan kung kanino nakasalig ang kanilang kaligtasan. Alam niyang siya'y lampara lamang at sinisikap niyang huwag masugpo ng apoy ng hangin ng pagmamalaki. Kaya nga kung minsan pagmayabang tayo, ang komento sa atin, ang lakas ng hangin. Namamatay tuloy ang sindi ng kandila. Hindi tayo nagiging liwanag tuloy at nagpapatotoo sa Diyos. Kung hindi tinuturo natin lagi ang ating sarili, pinagmamalaki natin ang ating sarili, na kung hindi naman dahil sa Diyos na pinagmulan ng lahat, wala rin tayo. Kaya mga kapatid, alam ko po, malapit na at pinaghahandaan po natin ang araw ng Pasko, ng pagsilang. Kaya magandang dapat nating alalahanin na sa nais at paggusto nating hindi lamang po matamo ang panalangin at dasal natin, ay maging maligaya tayo at maging masaya ngayong Pasko. Kaya nga ho, pansinin nyo, evaluate nyo, i-analyze nyo. No? O konti lang naman yung mga senti na kanta ng Pasko. Pero kalimitan, masasaya ang kanta ng Pasko. Dahil gusto ng tao na pag Pasko ay masaya. Kaya kung gusto natin at tunay nating maranasan ang kagalakan na nagmumula sa Panginoon, posible lamang po yan sa taong may kababaang loob at handang umamin na kailangan niyang magsisi, kailangan niya ang Panginoon. Ito marahil ang dahilan bakit sa mundong ito magkatambal
ang kagalakan at pagsisisi. Ang taong marunong magsisi dahil sa kanyang mga kasalanan ay marunong magalak sa kaligtasan hatid ng Panginoon. Kaya ang ating inaasahan sa bawat isa, sa ating pagsasakripisyo simula sa araw na ito, magdadala sa atin ng pagbabago sa kalooban, mas maging mabuting tao, mas maging mapagkumbaba, tulad ni Juan Bautista, para maglingas ang liwanag ng kabutihan na tinanim ng Diyos sa atin at magpatotoo tayo sa Kristong isinilang sa ating puso. At tunay mong mararamdaman, hindi lamang po kagalakan, kundi mismo diwa ng Pasko na atin pong nais ibahagi at makamtan ng mundong naghihintay na maranasan ang ganap na kaligayahan na nagmumula sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo sa Ama na nagsugo kay Jesus, ang tunay na ilaw ng mundo, na ipinakilala ni Juan Bautista sa madla. Buong tiwala tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, gayon mong diladalo niya ng iyong kapayapaan, sina Francisco, mga obispo, pari, diakono, at mga laiko sa kanilang pagtulad sa salita gawa ng iyong anak, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, pagkalooban mo sila ng pusong palaging pinipili ang kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa aming natitipon dito ngayon, pagkalooban mo kami ng payapang puso at isip upang amin ding piliin ang kapayapaan sa tuwina, malalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mahal naming namayapa na, pahimlayin mo sila sa iyong walang hanggang kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, puspusin mo kami sa pag-ibig, sa paghahanda namin sa pagdating ng iyong anak bilang tao, naway pag-alabin mo ang pag-asa sa aming mga puso. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Noon atong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuringin at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambaniyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay naasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Malabirheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Dumulog tayo ngayon sa ating Ama, sa panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Inihiling namin kami diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo.
Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, peace be with you. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Panalangin tayo. Please stand. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Be seated for a while for some announcement. Una, sa pagsisimula ng nobena ng Pasko, ipinagdiriwang ng simbahan sa Pilipinas ang presensya ng mga kabataan. Kaugnay po nito, tayo po ay magkakaroon ng second collection para sa Youth Apostolate ng Archdiocese of Manila. Tumulong po tayo. Pangalawa, magpapatuloy po ang ating nasimulang simbang gabi tuwing ika-8 ng gabi dito sa ating dambana hanggang sa ika-23 ng Disyembre. Ang ating Misa de Gallo ay sa ganang na ika-4 ng umaga simula sa ika-16 ng Disyembre, Sabado, dito sa ating dambana at sa Paco Park Chapel. Sa mga nais pong magpamisa, mangyaring makipag-ugnayan po sa opisina ng ating parokya. Pinapalaahanan po ang lahat na may ilang pagbabago po sa schedule ng ating mga misa simula sa ika-15 ng Disyembre hanggang ika-1 ng Enero 2024. Mangyaring tingnan po sa tarpaulin na sa bulletin board na sa harapan ng ating simbahan at i-follow po ang FB page ng ating parokya. Pangatlo, maglalathala po ng souvenir program ang ating parokya. Inayahan po ang mga nais magpa-advertise ng mga kumpanya, pamilya at individual. Para sa iba pang detalye, mangyaring makitungo lamang po sa opisina ng ating parokya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Reverend Father Joel Rescover CM, Rector and Parish Priest. Magsitayo na po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiko tayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak, na naparito na noon at hinihintay naming bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa iyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin naman pumuspos sa inyo sa pagpapala, ngayon at magpakailanman. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Kayo nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating na may kadakilaang lubos, pagpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.